Good morning po mga ka-Agri Vibes. Papunta po tayo ngayon ng Lipa City, Batangas. Bibisitahin natin yung mag-asawa na kaibigan natin. May farm po sila sa Timonan, Quezon. And ang laki na po ng nangyari simula nung nagsimula sila sa kanilang pagpa-farming to their business ngayon. So atin pong titingnan kung ano yon, ano ang mga experiences nila hanggang sa ma-establish nila yung kanilang ginagawa ngayon na sa business, out of the farming journey naman nila. So atin pong alamin, atin pong tingnan at samahan niyo po kami magkape ngayong umaga. We're live, guys. We're on. Hi, good morning po mga ka-Agri Vibes. Dito tayo sa Lipa City, Batangas. At meron kasi akong mga kaibigan na na-inspire kami. Na-inspire ako dun sa kanilang story din sa farming nila and where they are now. So, actually si Ma'am Rose at saka si Sir Derek. Si Sir Derek, magkasama kami sa office dati. Pareho kami ng kumpanya and in a way pareho kaming ng landas na tinahak. Mga farmers din kami. Ayun, lahat na. Yan, nag-iba lang kami ng konting direction because they went directly into processing. Pero I let them tell you their story, So before anything, pakilala muna Sir, Ma'am. Wag ng ma'am at sir. Rose na lang, tsaka Derek. Ayan, ako po si Rose Peña. Ako ang pinakahuling umalis sa corporate life. Sinundan ko silang dalawa na naumpisahan na ang mostly entrepreneurial muna. Bago naging agri during the pandemic. Yon tayo. Pero yung siguro ang nakaano sa atin nun yung insecurity ng pagkain dahil it was the height of the pandemic. Marami tayong question na paano baka wala tayong makuhanan. Tapos may lupa, o di sige, wala namang pasok, the world was put on hold. So dinevelop hanggang sa bakit napunta sa food processing and Saan production. industry ka before, Ma'am? Sa beauty, direct selling. Direct selling. Oo, pwede ko rin sabihin ng brand pero hindi ako ang company pero hindi ako nagpaalam. Pero eventually malalaman niyo naman. Yes, during the time that it was pandemic, yun ang isa sa mga na-paralyze ng malaki, nakaramdam ng malaking blow dahil everybody was just on the basics. Walang nagpapaganda dahil walang lumalabas. So medyo nag-struggle. Tapos tayo, yung emotional state natin, paano tayo kakain, mabubuhay ba tayo kung dito lang. So yung creative juices natin, lahat na, hindi lang kaming tatlo dito, napiga talaga to innovate, be creative, be resourceful sa pagkain. And medyo masarap naman dahil nagkaroon ng konting lupa na pinapabayaan lang natin nun eh. Andyan lang naman siya eh. Hindi naman mawawala. Saan yung farm nyo? Sa Timonan, Quezon. It's my parents' farm na hindi naman developed din dahil may nyog eh, may kopra. So yun yung mga typical na mga sinaunang farm. Yun yung tanim ng nyog, tanim ng walang science. Walang program kasi yun lang yung uso nung araw, yun ang alam ng mga tao. At saka kumukonti na nun, Eric, ang farmers dahil mahirap kasi nga wala naman tayong technology talaga na kinukumpulsary na ituro. So lahat traditional. Oo, so yung mga actually ang nawala doon is yung new blood. Kasi yung for example, yung sa Timonan niya, yung mga farmers natin doon, sila pa din yung nagsimula. Yung mga anak hindi nag-farmer. Hindi pa nila nakikita yung potential na kikita ko dito, kaya kong ibuhay. O, pas pagandahin pa. Yun yung cycle na yung mga farmers nung araw. Ay, sorry. Ang sinasabi is pag-aaralin ko kayo para hindi kayo maging farmer. Kami. Lolo ko, actually yung Solomon Farms, sa kanya, to pay homage to him, siya talagang original farmer. Na kung titingnan mo, pwede naman talaga ipamana hanggang sa mga pinakaapo dahil may lupa na padadamihin lang. Pero dahil yung mga anak niya, kasama na doon ng tatay ko, hindi naman binild na farmer dahil ang na-instill sa isip nila hanggang sa isip natin, mahirap ang magsasaka. Natotoo naman hanggang ngayon. Kaya yung mga generation natin at nung sumunod na, talagang mag-OFW. Yun ang isip. Na pag tayo sumabak sa pagsasaka, sa farming, tama lang.
hindi ka magiging komportable. Hindi ka gutom. Hindi ka gutom, pero hindi ka maalwan. Oo. So yun yung mga new blood, hopefully yung mga tulad namin, no, yung mga nakaka-realize na hindi nandiyan ang pera. Lalo na sa panahon ngayon, food security napakalaking issue. Oo. Na yun pala nung pandemic maa-unfold na pwede pala, kaya pala. At saka kahit pala anong laki ng kita natin sa iba-ibang industriya, pag wala tayong makakain, ganun, mahirap pala. So talagang kailangan mahalin ng farmer at talagang kailangan hindi man maging farmer, matuto ng sariling yung Ma-appreciate natin saan galing na nakain natin Oo. araw-araw. Appreciate natin na, ito pala pinaghirapan din. Hindi yung, kasi mostly nakikita mo lang sa palengke na, bibili mo na lang. Oo. O kaya mga instant. Mga instant, no? Taken for granted. Oo. But now that nandito tayo, kita natin yung simula pagtatani, o simula sa land preparation hanggang sa anihin, anong hirap. At totoo palang mahirap pa rin hanggang Totoong ngayon. mahirap. Kaya hindi natin masisi yung mga magulang natin na hindi tayo doon nilinya. Tayo Oo. Pero alam mo, yung ang maganda rin kasi sa yung technology ngayon, no, na-i-share na sa lahat o sa may interest o kahit nga sa wala dahil nakikita na nila yung nabanggit mo nga mula sa land preparation hanggang sa harvest. Ngayon Hanggang sa selling. Yung post-harvest nga o kaya yung extension pa ng produkto na hinarvest mo, ano pa ba yung pwede mong gawin? Exactly. Unti-unti na. So, ma-market mo siya beyond doon sa area mo. So ano na-experience nyo nung kayo naman na nag-farm doon sa Atimonan? ayan, ginaya ka din namin, nagustuhan din namin na ano pala because there was so much pressure sa akin personally sa trabaho, therapeutic pala ang nature, and it was also talagang suggested by a lot of experts na sa nature ka babalik at sa nature ka kumapit pag mga during times of anxiety and uncertainty. So noon nung talagang ginagawa na natin siya, syempre walang alam. yun ang unang Trial by fire. Oo. Wala pang Tapos proseso, wala pang plano. but if I may add, the good thing about being exposed in the corporate life, yung discipline mo ng asking the right questions to the right people, nandun na. So sabi namin, wala tayong alam, hindi pwedeng mag-DIY na, yung bang magaling-galingan ka, wag na nating padami ng Hindi mo pwede losses. utusan ng halaman Correct. So talagang naghanap kami na po pwedeng magturo. So we went to the DA, meron namang municipal agriculturist na talagang noon, parang silang hinahype na mag-active. So nag-umpisa ng marami ring palpak, pero pwede pala, kaya pala. Hindi kahit wala kang alam, basta't mayroon kang willingness. So actually isa yun sa mga natutunan ko din na kahit naman paano ang gobyerno meron ding mga programang pwede nating itap. So hindi man sapat, at least meron tayong simulan. Oo. So hindi lang sila previously before ako ang tingin ko yung regulatory documentation lang, permits lang, pero ang dami nilang support na you just really have to go to them, ask them for assistance. Ilalatag nila sa'yo. From the DTI, DOST, DA, Oo. na-support sila sa akin. yeah. Oo. Actually, to be fair din naman sa DA, may former office mate naman din ako. Ang sabi nga niya is nasa DA ngayon. Sabi nga niya, now is the best time to coordinate or at least get help from DA. So, let's give them the benefit of the doubt na tama yun, di ba? So, why not, di ba? So, anong tinanim nyo doon? Anong mga nagsimulan nyo? Yun. Ako na. Nag-umpisa kami dahil, si Derek, dahil siya na talagang nagbi-business, ako naman half-half pat. So, mas maraming trabaho. Pero, nung nakapagpaalam kami na aayusin yung portion lang, hindi lahat, dahil nga, we want to start small. Para lang talagang hindi tayo ma-insecure na wala tayong makain. Naisip namin ang high value crop. Una, wala yun sa Atimonan. Meron, pero talagang backyard lang. Tapos, nakita din namin na siyempre sa corporate, bumalik naman agad yung pera na, hindi agad, bumalik yung pera na maganda, na ma-enjoy at marami ma-inspire, including us, including the people around. Iyon, so unang tinanim, it's dragon fruit. But since may distansya, sayang naman, dahil na-clear yun siyempre mga nakatanim nyog, nakakaya rin sa tatay ko na pinakat yung mga nyog. So maging productive, yung mga ginagamit nating
gulay katulad ng petchay, mustasa, mabibilis yan, 21 to 30 days makaka-harvest ka. So kahit papano yung hindi na kinopra, part na hindi na kinopra, mapakinabangan ng husto. Yung spaces dahil yung dragon fruit naman maliliit pa, ganyan pa lang, 2 feet pa lang siguro yung height nun. Mayroon pang space, pwedeng lagyan ng plot. At naglagay nga kami ng plot. So ang una, dahil bakit sili? Mahal. Mahal ang sili. So sabi namin yung siling pangsigang at nagbigay din si DA ng libre. Binigyan kami. Compliments. East-West. Sorry sa brand. East-West ang binigay. So sabi namin, ba't naman hindi ka tatanggi ka sa libre? Of course, diba? So tinanim. At yun din pala applicable dahil very active nun ang agriculturist ng Atimona na sige po, bagay yan dun sa lupa. Siyempre wala namang kaming alam. Sunod. In between, mahilig si Derek sa spaces na makonsume. Tinanaman ng petchay. O para in 30 days. Ma-maximize mo yung... So ang saya-saya na namin. O di ba hindi na tayo may saging pa sa paligid. Tapos andun pa rin yung mga nyog. Nakapagpaalam din naman yon sa PCA. At ang kondisyon, papalitan yung naputol na mga nyog. Pinalitan naman. So umaganda dahil nadagdagan ng crops. Sumaya kami. Tapos bumubunga na. O yun, doon na kami nagka-problema after. Maganda ang harvest, marami. Hindi namin, akala nga namin 3 kilo lang ang mapipitas naming siling pansigang during the first run. So nung bumubunga na siya, ilang plots pa yun? Mahaba, siguro nag-a-average yun ng mga 20 to 30 daily kung kukunin mo Kilos. yung kilos. Oo. Sino bang nagsisigang na araw-araw? And Atimonan is actually hanggang ngayon naman, maliit lang yung populasyon, lalo na yung aming barangay, yung Laki, mas marami doon puno ng nyog kaysa tao. So, imagine 100 voters, so sino magko-consume? Wala rin sa bayan. Paano namin ang gagawin weekly meron na namang i-harvest. Ayun, doon kami nung nakaramdam kami ng mga rejections sa mga palengke, not because ayaw nila, hindi nila kailangan. Tsaka yung babaratin, alam mo sa farmer pala talaga. Masakit Siyempre, nga pala. Inalagaan mo, gusto mo talaga. Dugo at pawis, in short, di ba? Tapos pagdating sa bagsakan, pagdating sa palengke, nataong ka pa doon sa season. Bulto. Talagang kulang na lang, hingin nila sa'yo. Oo. So, di ba masakit. So, isip kami, si Rose, inilalako pa niya sa palengke. Para lang ma-dispose. Ay, kahirap. Alay. So, sabi ko, pag ganyan wag na magtanim. Oo. Ngayon, ang ginawa namin, isip ngayon kami kung ano yung pwede nating alternative doon. Prior to that, yung mga mentorship namin sa DTI before, yung mga kasama ko nagmamanufacture, may mga food processing. May mga ideas kami na batuhan na napag-usapan na ako gusto ko rin magkaroon ng product. So, atsara yung naisip ko, hindi ko lang alam kung paano siya sisimulan. Dahil that time, sobra kami nga sa sili. Oo, mayroon pang unaani. May unaani pa, hindi namin naman gagawin. Yung mother-in-law ko kasi, may alam na yung Recipe ng atsara. So, pinalitan ko lang yung typical na atsarang papaya before. Kinuha ko sa kanya yung basic. Tapos, instead na papaya, sili. Nagustuhan yung value nung kinukuha sa amin yung sili before na ganito value na times 3, times 4, times 5 pa yun. After processing. Tapos nakita namin nun, Eric, wala palang gumagawa ng pickled chili. Meron imported yung mga makikita mo sa SNR pero very limited quantities. Tapos sabi namin, baka wala ring demand. In our small network, nagsi-order, sabi namin, sige kaibigan, itatry ka. Nagre-repeat orders, tas nare-refer ka, ay pwede pala, kaya pala. Tapos hindi lang sili dahil nagtatanim na rin ng ampalaya na sabi namin, mare-reject na naman to dahil hindi siya perfect. O di na kami worried. And somehow noon, nakakatulong kahit papano, yung gasto sa pagpunta sa Timonan, syempre nagsusweldo tayo, habang mini-maintain din, hinihintay natin ang growth ng dragon fruit, nasasagot na paunti-unti. In short, parang nagiging self-liquidating siya. Na eventually, pwede pala siyang pagkakitaan din. So yung napoproduce nyo at that time,
kayo na rin nagpo-process. Oo. Mm-mm. So, ibig sabihin, hindi na kayo dumadaan dun sa process ng kailangan maganda ang volume ng harvest, idadalhin sa mga bagsakan, Oo, dahil may traders, commitment na kaming kukuha. Oo. Wala kaming makuha kasi noon na dahil hindi rin kami makakommit sa gusto nila. Oo. May mga restaurants na sige kukunin namin pero konti lang yon, hindi yun makakasustain dahil syempre gusto nila kasi farm to table talaga. Pero kung sa kanila kami aasa para masustain yung gasto sa farm, hindi kakayanin. Mm-mm. Ngayon, din ang nakabawas yung worry natin na saan natin dadalhin dahil meron na kaming paggagawin. Kaya lang, dahil hindi rin kami marunong wala pa rin kami alam sa mga food processing, talagang parang home-based business siya. During the pandemic, it sailed through dahil yun lang naman hindi naman natin kailangan i-commercialize. Pero, ayan, going back to our corporate discipline, ganito ba talaga? Parang sayang yung effort na gagalingan mo dito pero malilimit ka lang as a home-based business. Di hanap na naman kami na pwedeng hinga ng mentorship na credible. Even also sa farming, kahit yung mga regular farmer, nagtatanong ako paano nagtatanim ng kapalit ng palay, mga ganon. Hanap din, makichismis kami. So, na-lead ako noon sa DOST para i-assist kami ng tama at ideal way to commercialize, manufacture and commercialize eventually. Dahil si DOST, hindi sila naniniwala na magstay ka as a home-based business. Makikita ka naman, di ba, dami nga nakakapag-graduate ng college kapag home-based. Pero, hindi na yun ang gusto natin sa Pilipinas. Ayan. Kat kita, Rose, before tayo pumunta dun sa nagka-connection kayo or nagkaroon kayo ng training sa DOST, kamusta ang buhay comparing corporate to farming? Ikaw muna sumagot. Mahal pa rin yung corporate. Parang kang fish out of water. yung sa totoo lang, mahirap in a sense na siyempre, ang dami mong trial and errors bago mo, tapos siyempre, para naman umayos yung proseso mo, kailangan mo talaga mag-set ng health. Hindi siya tulad ng corporate na may structured na. Oo. Second, siyempre, yung pag-corporate ka, siguradong on the 15th at 30th security. meron ka. May regularity ng income, ano? Siyempre sa ito talagang the next day. farming, Pag pagkatapos hindi ka kumilos, wala ka. Though ang maganda naman din, thirdly, ang maganda naman din na nag-engage ka sa ganyan, unlike sa corporate. At the end of the day, even you spend 24 hours doon sa ginagawa mo, sa inyo yun. Sa amin yun. All the benefits, kami magre-reap, family namin. And at the same time, baka pa nga kami makapag-extend sa community. Nakatulungan din sila. Yun yung difference nung nasa corporate tsaka nung on our own na. So, yun yung nakita ko. Though very challenging siya, pero at the same time, yung rewards sa kanyang balik. Challenging and rewarding at the same time. Ako naman yung humility na it's not up to me. Dahil Eric, relate ka, hindi itanim mo yan, mayroon pa rin masusunod yung nature. Kung bagyuhin ka, kung hindi uminit, kung hindi umulan, dun sa gusto mo, kailangan mo, yun. Sa atin kasi sa corporate world, a lot of it is yung talagang kaya mo tong mapagalaw, kaya mong ma-control yung dami ng benta o yung konti, kaya mong makapag-multiply, talagang nasa'yo. Ito, iiwanan mo sa Diyos dahil ginawa ko na po patulong na lang. And kahit anong ganda, kung talagang meron siyang ilang bang bagyo ron, 3 sabay-sabay nakaani na kami ng sili, tapos awa ng Diyos ang dragon fruit, kahit bagyo, yun po yung advantage, yung dragon fruit kahit sa bagyo. Matibay sa ayun. bagyo. So, pero yung mga iba na itanim, talagang ipapagpapa sa Diyos mo dahil talagang tutulungan ka naman. Hindi ka, ewan ko, sa farmers. Sometimes, mag-ani tayo in 3 days. Biglang, yung parang sinasabi siguro ni Roslyn, span of control mo. When it comes to corporate, at least mas meron kang control. When we engage into business, agriculture, and even sa food processing, yung span of control mo, medyo malilimitahan, especially
pag alaban mo nature na. Nature. Hindi lang yun, yung support, syempre hindi mo naman, at saka manpower, marami. Pero maganda, ang reward talaga niya, ang una, hindi ka gutom. At totoo yun, nakakabata. Nag-stop tayo mag-age. May stress dahil of course, sino ba naman ang hindi kailangan kumain at magkapera? A lot of things ngayon ay kailangan mo talaga lagi. Hindi lahat, kailangan mo ng pera. Pero dahil sa iyo siya, meron kang small kingdom na napapaganda mo. Tapos yung bang contentment na natutulungan mo rin yung mundo, yung lupa, kahit isa lang ang tinanim mo o kita mo, di kumapit yung ugat niyan, di ba yung ganun? You would say na mas fulfilled ka in a way. Because doon sa pagpasok mo sa farming. Hindi lang pala material rewards. Material. Tsaka hindi nga kayo tumatandang sa tao eh. Hindi pa. Long hair lang si... Nagpapalit. Ayun. At tapos yun, minahal mo yung basics. Hindi kailangan ng maraming sapatos, hindi kailangan ng maraming gamit. Basta, tamang tanim, hindi rin kami nag-splurge sa mga mararaming fertilizers, mararaming magagandang innovation dahil yun munang kaya. Basic. Oo, talagang... Hindi ka naman pababayaan ng government. DA. Meron at meron. DTI. Meron at meron. So, Investing. ang learning ko dyan sa sinasabi nyo ngayon is just yung farm within what you can manage muna. Oo. Huwag mo na kasi ang isang recommend. probably ako, guilty rin ako dito noon. Go big or go home, parang gano'n. Well, in a way, parang, kasi sanay tayo, sabi nyo nga, sanay tayo ng 15-30 or basta meron tayong stable na income, di ba? Because tayo yung mga empleyado. And then nung nagsimula tayo to become entrepreneurs, farmers, kanyan, ang una mong mindset, gusto mo mapalitan yung nawawala sa iyo, Lahat tayo. That's the knee jerk na kung magkano yung aking sinusweldo, income, dapat pagpunta ko dito. At yun din ang sa atin, no? Yun ang parang training and conditioning sa atin. Bago ka umalis sa corporate life or sa talagang trabaho mo, i-ensure mo muna na mapapalitan na pala yon myth. Hindi pala. Oo, hindi siya automatic, no? Real talk. Sabi mo nga yung span of control mo pag dumating ka sa ganitong hindi nakatulad yung dati. At saka kahit anong galing mo, kahit management, mancom ka pa sa dati mong trabaho, magi-grade 1 ka ulit kung ano man yung pinasok mo. That's true. Regardless kung babalik ka ng corporate o mag-release ka ng... Parang in a way siya yung rite of passage mo, no? Daanan mo muna tong very basic na to. Yan. Pero ang nagustuhan ko naman, tell me kung yun ang inyo ding experience, na yung ang mindset mo is lagi hanapan ng solusyon ng mga problema. Di ba? Yung dahil nga sa atin na ito, ito na yung ating, kumbaga parang ito na yung ating lifestyle and way of living. Pag may problema, hindi ka pwedeng nakaupo lang. Solusyonan mo lagi, dapat may solusyon. Nung pinag-uusapan niya natin kanina, bagyo. Nasa Timonan kasi kailangan niyang kunin lahat bago siya masira. Diba? O kaya naman, on my end naman, pag may customer na, kailangan ko ito ng ganito, may di-deliver mo ba? Kahit na 24 oras, muna yung kailangan mo sa gawin para ma-deliver mo. So gagawin mo talaga, gagawin mo talaga na solusyon. Lalo na kung ang resources mo ay limited. Yun. Hindi naman pareho kami, hindi naman kami malaki wala kaming kumbaga malaking kapital para dito. So kung ano yung resources at hand, be it financial, be it support, be it manpower, be it ideas, yun na lang talaga. At yun naman pala, ganun pala talaga. Kala namin noon, we were made to believe na dapat may malaki kang lupa-lupain, marami kang puhunan pag land prep, pag harvest. Hindi naman pala kailangan, hindi rin kailangan malaking lupa. Hindi maganda kung gusto mo siya, pero baka mag-over-expect ka ng malaking labas ko dyan. Hindi pala ganon, lalo na sa agriculture. So hindi siya palakihan ng lupa? Ay, hindi. Para sa akin. Ewan ko sa iba, pero para sa akin hindi. Pagandahan siya ng strategies. Ganun pa rin sa corporate. Technology. At saka yung processing. Tapos yung willingness mo and patience. Dahil sabi ko din ito sa mga nagtatanong sa akin, lalo na yung ex-colleagues,
hindi para sa lahat ang pagnenegosyo. Even farming, hindi para sa lahat. Oo, lifestyle siya, no? Oo, pero pwede mo siyang pag-aralan. Pero just like, lahat pwedeng kumanta, pero hindi lahat pwedeng maging singer, di ba? O yun siya. Ngayon, lahat willing, pero hindi, not that simple para sabihin mo na, ay, magpa-farming ako, mag-engage ako. Kaya ko to, nakaya ko nga to dati. Hindi ganun, babaka yun, real talk, hindi. Dahil, sabi ko nga, a lot of it is not within your span of control. A lot of it is with God, with the support na, medyo kasi pag katulad natin, meron ka ng konting alam, ito nagiging trap ng iba. Hindi ka na lumalapit, yung parang, Hindi ka nagtatanong. oo, hindi ka nagtatanong, ganito kasimple. Tumataas na yung pride mo in a way. In a way, tapos iniisip mo, baka hindi rin nila alam or baka hindi sila ang right person. Pero kahit pala hindi ka sure kung sila yung right person, it doesn't hurt to ask. Dahil kahit pa by experience yung kanilang expertise, marami kang matututunan na i-weed out mo kung anong kailangan mo. Yung hindi, tago mo lang dyan, gagamitin mo yan eventually. One good thing about kay Rose pagdating sa ganyan. Hindi siya mayam tanong. Oo diba? Katwiran nga niya, ano kung ma-reject ka? Exactly. Diba? Nagtanong ka. Kung hindi ka tinanong, kung hindi ka nagtanong, di ba, the answer is always no. Nung pumasok kami sa farming, sa agriculture, nag-attend kami ng meeting ng farmers kasi minimit talagang sila very, very passionate sa ginagawa. I asked the stupid question, tatawanan kanila. Siyempre, mga senior farmer na, pero okay lang, hindi mo alam mabuti na yun. Doon ka na magtanong kaysa kung saan-saan. And eventually, nakikita mo din na, ay, oo nga, stupid question nga yun. Now, But at least, di ba, at least nasagot. Kasi maraming hindi pinag-uusapan especially yung minsan, minsan, no? Nadudugi, tumitigil, binibenta ang lupa. oo. No? So, at least, Yun yung sinasabi mo kanina, no? Yung pag hindi ka kasi nagtanong, you will never find out yes or no. And sabi mo nga kanina, even sabihin nilang no, pwede naman na. Yung no mo, hindi naman no ngayon. Oo. Pwedeng, most of the rejections are temporary in nature. In my view, Oo. let's talk about it. Pwedeng, 2 months from now, 3 months pwedeng from now. no ngayon because hindi ako ready. Oo. Pero malay mo, 2-3 months, few Down the days line. down the line, tayo pa rin, di ba? Oo. But you will never know pag hindi mo tinanong. Yun yung maganda kay Rose pagdating sa ganyan. Medyo tenacious siya. Talagang Hindi ko napapaspell yung tenacious, ha? Hindi ko papaspell sa akin tenacious. wag na. Oo. Mali nga ako, baka mamaya, may spelling. Ginamit pa. Ano talaga? Aggressive na. Aggressive na. But Kasi if I can, aggressive talaga siya. ano ba yun? Tayo rin pare-pareho. I think one suggestion kung papasok tayo sa agriculture, kailangan meron kang entrepreneurial mindset. If you're if you're a farmer who wants to produce more, maganda yon, it's a noble thing. But if you want to be rewarded, syempre, ang talaga namang tangible na reward, pera. Masarap naman yung hindi ka magugutom, pero eventually gusto mo rin kasi So, ang ano is, kasi ang natutunan ko naman, it's farming and farming is different from agripreneurship. Oo. So, hindi kasi, yung farmer, ang makaproduce. Na maganda, Pero kung consistent. ang isip mo is farmer-agripreneur ka, ang dulo isipin mo ano ang Yun yung ano yung difference. profit ko dito sa how can I be able to profit from this? So lahat dapat ng ginagawa sa farm is leading towards profit. Yun naman yung kaya mo ginagawa, And di then ba? saka ka na lang dun sa passion mo na gusto mo magaganda yung tanim o balik ka dun. But ano na yun benefit mo along the way yun no? Totoo. Yun. Yun yung kulang, feeling ko lang na missing link na hindi na ituro sa ating mga senior farmers na kaya hindi rin nila itinuro sa kanilang mga anak, apo na magsaka dahil Yung business aspect. Oo. Syempre hindi nila natikman yung material rewards, hindi nila talaga gustong iparanas kasi walang material rewards. Pero kung naituro yun, baka sila mismo naghanap ng technology, Exactly, nagtanong, hindi sila nakontento. Dahil sa ibang bansa naman, di ba, very valued ang mga farmers. Yaman nga ng mga farmers. Japan. Oo. Makikita mo nga, yun na lang mga reels sa media platform. Grabe, tsaka ang ginagamit nilang makina. Hindi na nga grabe. Simple na nga lang na
gulong lang na nilagyan nila ng ganito, napabilis ang ano nila. Bote, yung mga, di ba? Kaya, maliit lang yung lote nila. Pero napadami Patong-patong. yung produce nila kasi ginagawa na yung design. Hindi, It's yun ang maganda maganda din sa farming kasi dahil punong-puno ng innovation eh. Totoo. Dahil mahirap, people are parang naghahanap lagi, paano mapapadali ito? oh, Tanda mo yung kasabihan natin nung kung gusto mong maghanap ng solusyon, maghanap ka ng tamad. Pwede. Di ba? Oo. At ang maganda sa Pilipinas, napakalaki pa ng potential. Medyo behind na nga tayo, Correct. pero marami pang Correct. malaki pa ang potential, marami pang lupa, marami pang ideas, Correct. at maganda pa yung weather natin. Correct. Diba, sa ibang bansa na 4 seasons, nakakapagtanim ng regular. Bakit naman sa atin? Oh, uniform tayo. Oo, Uniform. good harvest ang orange. say Yeah. hi, baby. Say hi. Hi! Hello. You'll see this on Yay! So in short, you experienced din yung harvest nyo na-reject. Na-reject, binagyo, lahat na yan, hindi ko masasabing lahat, na-reject. Majority. Yun ang masakit sa mga, kahit naman siguro sino, unang try mo, tapos mas marami kang rejection. Although ini-expect mo na yon, pero masakit pala pag totoo na. Na-reject na, pinaghirapan mo, unang try mo na nga, talagang yun ang magwe-weigh ng spirit mo. Pero dahil nga, yun naman ang maganda sa corporate, natuto kang hindi, give up na ba ako? Yan, tinuloy mo. Marami, So naglako ka sa palengke. palengke, stalls, even yung mga nauso na ng talipapa dahil nga pandemic. So parang pinaiksi natin ang palengke. Yun, pati yung rolling store, inalok ko yun. Paano malalanta o mahihinog? Ay, di lalo namang wala. Naggawa kami ng dynamite. Yun ang first. I saw that. Sa, Dahil nga ang daming sila, ang hahaba pa. Sino ba naman ang nagsisigang nga? Nagpapaksiw ilan beses. O talagang ginawa yon para lang yung... Nahanap mo ng alternative way para mo siya magamit. Oo. Una, nanghihinayang ka. Pangalawa, di ba? Yung, how can I still profit from magpapatanim ka na naman ng, di ba, luya, ililinya natin doon sa tagiliran. Galing sa iyo yun. Oo, yung idea. Nagluya. Ay, meron pa dyan, mga ilan-ilan. Ginagamit namin. Luya dahil nga, Ayan. ito yung mga parang tanim mo, iwan mo Mga lang for plant a and while, forget. diba? Minor ang minor. Oo. Parang kasi ako sa principle ng intercropping, yung intercrop mo should not take away more than 10% of your capital and your time. Time. Actually, time yung pinaka... Pagka kinuha na ng intercrop mo more than that, hindi na intercrop yun. Oo. maapektuhan na yung main crop. Crop mo na. So, probably sa akin lang yun. Hindi ko alam if other farmers yung ganun sinusunod. Pero sa akin lang yun. Kami ganun din. Hindi natin alam diba? nun. Pero ganun nga din ang nangyari. Yung kasing, yun nga, galing nga sa'yo nung nahingi ako sa iyo ng mga advices kung ano yung magandang ilagay dito na part, no? Di sile. So ano yung pwede pang i-incorporate sa kanya na hindi mo naman siya kailangan bantayan, every now and then sisilipin mo lang. Oo. So luya nga ang nabanggit mo, which is, si luya namin, nagamit pa nga namin siya in the long run dahil nung nagkaroon kami Nakapagbenta pa ako. Wow. O dami wala na naman. Pero nung time na binebenta after the bagyo, na kailangan na siyang maganda naman, lalaki pa. So ngayon, ano nangyayari? Yung napoproduce nyo doon, pinoprocess nyo ngayon? And more, dahil medyo dumami Tapos, na. Yun din yung naging maganda kay Rose doon. Dumami yung, kasi siyempre, hindi naman lahat nung crops nasa farm. So kailangan mo ngayong mag-outsource. So doon si Rose magaling. So ang process, para lang maintindihan natin, no? So nag-try kayo because merong excess na Sili. haba. Haba, pansigang. So pinrocess nyo dahil sayang. So binenta, gustuhan. So again, parang na-encourage na, uy, teka muna, mukhang may opportunity. Pero instead of just continuing to produce, nag-seek ka ng training. And sa DOST, tama? Yun yung ano mo naman. Na para namin mapaganda, dahil syempre, product na yun masira ka,
di bali sa pagtatanim, makakapagtanim ka ulit. Pero ito kasi may product na, ang naging worry namin pareho, lalo na si Derek pagdating sa food production, yung lasting na trademark, lasting na impression sa'yo, hindi ka na pagtitiwalaan. At least yung pagtatanim, masira ka ng pangit yung papaya, di next time gawa ka ulit. Ito kasi mahirap. So talagang kaya nagsik ako ng help, tapos habang tuloy-tuloy pa rin, yun siguro yung ano namin na kahit hindi ka sure, ituloy-tuloy mo dahil doon ka rin matututo. So, gano'ng katagal yung training sa DOST? Hanggang ngayon. Pero, yung incubation period, actually, ilalagay ka lang naman yung advance kung tapos ka na. So, ilang noon, years ka na? 2 years, Three na. years. Every month may Zoom, mayroong special trainings. Kung sasabihin nila if applicable sa'yo, nice to attend, bad to attend, or yung hindi unnecessary. Hindi siya applicable sa'yo. Ang first ko no, natatandaan ko na yun ang nagkataon. Sige, salang na po kayo para lang, tapos na kayo dyan. It was the Ipofil, yung trademark. Ay, talagang overwhelmed ako noon dahil hindi naman kami pang ganon. Basta nga, di ba, Makagawa ka lang. ba't may logo, Nabenta ka. wala pa yan. Hindi ko, Nag-enjoy yung customer. yun na kami. Parang Hindi na ano, sayang yung ani. Sige, nakabili sa ikatabing farmer na natulungan. Okay na yon. Pero nung unang, bakit ba yun ang unang session? Ay kasi yun ang parang nakaschedule na. Umattend ka na. Sayang naman. Libre din kasi kasama sa course. Inattendan ko, tas nandun na yung pagre-register ng utility model. So, para bang ino-open kami, inililid kami na i-commercialize. Hindi ko naman masabi doon. Hindi ka na home base, hindi ka na backyard. Dapat ang mindset mo. Oo. Commercialization, Hindi ko masabi na pang ganito lang po ang gusto namin. Hindi ko talaga masabi yon dahil nakakahiya. In-enroll ka tapos ito lang pala. Baka sa test nothing naman with test and other sessions. Pero yun nga, nung nag-start siya doon sa DOST tapos inano nila yung sa Ipofil. Trademarks. Sa trademark. Yun nga, Patent. doon nabuksan talaga na, pinaghirapan mo to. Lagay mo yung pangalan mo, tatak mo yung At brand dalhin mo sa mas maraming makakaalam. Yun. So, doon dahil, tapos hindi pala ako nag-iisa na lahat kami apprehensive at kami attend. Pero may mga kasabay ako, classmate ahead, na talagang i-register na nila yung sample is the breakthrough or the milestone on hydroponics, ito yung kanyang solution, ganun, i-register na, ganun ba't i-register nila? Tapos, yung threat na ang dami-daming ideas, pero iba ang nakikinabang, yung mga ganun. Tapos, sumasabay lang ako, then the next, pinagawa ng utility model. Tapos, nung ina-approve nila, merong revision, papunta na pala kami doon, itutuloy na pala natin. Parang, eto na So, yun. parang in a way, parang nag-thesis, Oo, gumagawa ka ng thesis. Yun pala, pero yun, may practical application na at the same time sa produkto mo. Okay. Kasi katulad nung logo, dahil approve na ang logo, naka-file na to sa Ipofil, trademarks ito. Kaya hinihintay na lang namin para magkaroon ng R. Wow. Ayan. Wala na ngayon po pwedeng kumuha ng Solomon Farms. Ito. With this marking. With this logo. Yun. Tsaka yung elements inside, di ba? Yes, yun. May mga meaning lahat yan, nakasubmit na. So, ipa-file pala yun. So, natutunan ko, dahil yun ang unang training, para bang nabuksan yung mata namin na hindi lang pala tayo dahil magpo-produce na ganoon pala, lalagyan mo lang ng sticker, na kailangan pala yung proper process. Tapos, we can actually, hindi kami ganyan. We can actually become a manufacturing company in the future. For how long it will take, hindi Kasi natin. sa corporate tayo, may departamento dyan Oo, pero ang regulatory natin, Correct. sila ang bahala sa yung infringement ng ating logo, ganyan-ganyan. Yun pala, talagang part talaga siya. Part siyang na pag ikaw ay Oo. nag-engage pala, especially in terms of food processing and manufacturing, kailangan mo kasi protection mo talaga. And kung gusto mo talagang lumaki, maging commercialized, and even maging global, you really have to went through that. And si Rose talaga yung may brainchild talaga doon. Pero hindi naman talaga namin plano noon, hindi namin plano yung mag-e-export. So it was the processing side was siya, parang produkto ng frustration na hindi mabenta ng maayos, sobra, ganyan. Limited knowledge na meron ka. Tapos nag-lead doon sa, pwede palang ganito, process na lang natin. And then ngayon, medyo napoprofessionalize na siya.
because of the training na nakukuha Oo. natin. Tapos, hindi lang doon sa training na yon, even doon sa product development mismo, sa mismong produkto, i-assist ka talaga nila. Oo. May bayad yun. Meron siya, hindi siya noon, hiningan, I think it's really more for your commitment, kaya meron, pero very minimal. Tapos, parang it's a one-time payment eh. Gusto lang makita talaga, lalo na if this is, kung ipi-free yan kasi wala kang ring level Oo, of Parang ano commitment. yan eh, diba, imaginein mo, kung hindi lang siya sa government, in any institution, private o government, pag sinabi mo libre, minsan natatake for granted, libre naman yan. O tapos So, baka, tas dahil nga libre, okay lang siya mawala sa'yo. Kasi So, libre eh. Or, oo. ngayon, so sila, meron lang silang minimal fee lang na para lang ipakita mo na seryoso ka na mag-shell out ka ng 2,000, 3,000 one time, pero yung benefit mo is oo, ang ganito. dami-dami. She's been with DOST, DTI, 2021. 3-4 years na. And until ngayon, meron silang pinoprovide na. So, ang una mong produkto is what? Pickled chilies. Yung sa siling haba nga, no? Sumunod si... Isip kami mag-asawa ng pangalan. So, Yun nga, bakit nga pa Solomon? Everything. Bakit Solomon Farms? Si Lolo Momoy, Solomon Amador, yung pinakauna, sa kanya talaga yung farm. Yung lupa. Then eventually, nagkaroon na, nanganak yon because yung tatay ko, alam mo yung mga ano natin no na, sige dagdagan mo, bilhin yon. Tapos, naisip ko si tatay hindi naman siya farmer, dahil nga hindi sila pinalaking farmer. Tapos, ito naman yung nakikita ko noon ng mga bata pa kami na bago nag-migrate pala sila. Ito talaga yung gusto niya, yung may nakaanong itak lang, araw-araw magpupunta doon. Pero ang talagang old school farmers, nyog, lukad at saka palay, farming. So sabi ko, bakit hindi ipangalan na natin yan? Si Derek ang nagano na to pay homage to the original farmer na yun talaga ang passion niya. Kung pwede lang, kung kumikita lang yun. Actually, gusto mong tanungin eh. Oo. Bakit Solomon? So yun so pala yun. yun. Akala ko may, tama nga, siya yung original, so OG. So, tapos since nilagyan na natin ng sistema, mayroon ng development, so na-register na rin siya sa DA, tapos yung brand, yun nga, Eric, para lang, nilid lang kami na, i-commercialize pa. Papalitan pa ba natin? O sige, ito na, gawin na dito. At saka tinuro rin pala ni DOST na, ito po yung they didn't use the word narrative, pero ito yung story. Talaga naman yun ang story behind. Ito yung identity ko. Ano to this is yung true to the na farm to table kasi galing sa farm ninyo. At yun lang talagang balak namin. Wala naman kaming balak na i-commercialize yan. And then, ang palaya, nakasabit din. Mare-reject din kami dyan. Maganda kayo. So, we created the name para lang siyempre makilala, which is Solomon Farms nga, no? To pay homage doon sa kay Lolo Momoy. Ngayon, siyempre may produkto ka na. Galing tayo ng corporate eh. So, ano yung produkto mo? So, we come up with pickled chilies nga. So, ano yung gusto mong magandang tagline? So, everything pickled. So, naghanap pa kami kung ano yung mga pangalan pa pwede. Pickle this, pickle that. Tsaka daddy nun, sabi mo, hindi lang naman sili ang pwede nating i-pickles. Na talagang totoo, dahil nakaranas na tayo ng rejection, yung mga nakatanim na, syempre beginner farmer, yung ampalaya na yan, sigurado na kami, dahil sa nakikita namin kaganda ng mga tinitinda, kami dyan Remember, nag-top pa ako sa'yo. ng ampalaya Meron mo. ka ampalaya. Sabi ko, dalan mo ako ng ampalaya. Atsarahin namin. Kulang na kasi kami. Kasi kulang na kami. So from chilies, Ampalaya. sa ampalaya, Labanos. tapos labanos. And siyempre yung all-time favorite naman talaga yung papaya. Papaya. Dahil may papaya rin. Dahil meron ka na ngayon series of chili, atsara, pickled vegetable, kailangan namin maglagay ng tagline. Everything pickled. So everything pickled, yun yung aming series doon. From there, may nagkagusto nung pinaka-sauce namin because of my mother-in-law nga. Pick kami ng konti. Sinasawsaw nila yung sauce. Sinasabaw. Parang sa kanila yun. Sa kanila rin galing yun na ginagamit pa po namin sa tapa yung natitirang Oo nga. So, may Nangalak a good friend gifted us ng parang similar product.
Sabi ko, mas masarap yung amin. Dinevelop ulit. So, Okay. dinevelop siya. Pero that time, mayroon ka ng sistema, mayroon na siya na dahil alam na natin na ito yung gagawin, medyo hindi na kami nahirapan, hindi katulad talaga nung first time namin. Tapos, ano yun na, hindi tayo hindi masyadong mabilis ang movement ng mga pickles. Pero ito, Pero ano siya, meron siya niche market for that. Mm. So pag may mga yung market for our everything pickled nandyan, gawa kami. Pero since more of them like talaga yung atsara Sauce. suka, yan na yun. so naggawa kami ng line for that. Kaya nagkaroon ng sauce sawan. Naalala ko noon, nung isang punta ko dito, may dala kang mga galon-galon. Dahil sabi mo noon yung kinokopra ba yon? Yung Ito, sabaw. kukusap. Nangihinaya ka kasi Coco juice. tinatapon lang. Tinatapon lang. So again, out of curiosity, sayang eh. Yun. So, For the longest time kasi, 'di ba ang Atimonan or Quezon Province. Quezon Province, no. Kopra talaga sila. So, kopra. So, Yun na. Kasi that so time, live and die by copra. ang dami doon. Hardcore talaga sila. Oo, Makikita mo sila galing pag- umakyat, galing mangawit. Pag piniprepare nila yung kopra, makikita mo lang na yung Naglulukad na, nagtatapahan. yung tubig, Tatapon na. coconut water, tinatapon lang nila. Oo. Sabi nga ng DOST, sabi nga, pwede niyo pa i-process yan na vinegar. Pero, may mas masarap pa kasi kesa doon sa coconut water. Ito naman yung coco sap. Yung So, nasa yung branch. mismong nasa puno na sasaluhin nila yon ng Yun yung parang early tuba. morning. Tuba. Tuba. May kung tuba. So, yun talaga yung pinaka the best na gawing suka. So, Mas madali pati. portion nun, yun yung ginawa namin. Kaya kami nagkaroon ng So yung idea na nanghihinayang doon sa juice na tinatapon sa Oo, yun copra, talaga. doon kayo nag-start and Doon then pa rin. expanded sa product development na ito naman ngayon yung lumalabas. Coco No? sap. so the coco sap. Dinali din So, kami kung saan dapat, ano dapat. Puro Okay. panghihinayang. Nag-umpisa sa panghihinayang. Sayang yung lupa. Ayun, So at sayang. sarang suka, Ito ay cane vinegar naman Cane to. Ito vinegar. talaga yung syrup ng pickles. then na- spiced patis. Yan. Dahil may Wow. naghahanap din naman ng kasi katulad niyan, meron Maalat. tayong dahil nga nung nag-engage tayo sa farming, sa agripreneur, siyempre kailangan mo mag-reach out. So sabi ko nga sa'yo, si Rose magaling sa networking. Ano lagi niya sinasabi? Your network. it's my net worth. It's our net worth. Oo, pwede ka namang hindi yumaman talaga So sa... paano siya may na-market ngayon? Nakatulong din ang discipline with the nag-target na kami ng mga tamang tao. Nag-umpisa yun nga sa pagbebenta ng pagre-retail ng mga produce. Tapos pag produkto na, hindi, meron pa rin to. So syempre yung within your circle muna, social media malaking tulong talaga, lalo na noon lahat tumatambay sa Facebook at saka sa Instagram. Tapos the DOST linked us to a lot of UPI, SSI, a lot of even LGUs, a lot of agencies as well para ma-market. Ano rin naman yan hit and misses. Tapos para sa akin, kung ikaw ay agripreneur or any entrepreneur, wag ka lang makontento na sige, sasama ako. Mag-isip ka na, ito pala. Tapos mag-take notes ka, sino ba yung bumibili? Then, dun ka ulit sa susunod. Ganun lang kami nag-usap kami. Parang akala namin ito na yung bibili, market namin, hindi pala. Tapos, ang dami na namang mga technology to help you. Gawa ka ng survey, yung mga Google Forms, isi-send mo sa kakilala mo, hindi. Kung may sumagot out of 10 na, gusto mo ba to? Yung mga informal, makakatulong lahat. Kasi, So continuous improvement, continuous research. lalo na kung nag-uumpisa ka ng mga product na katulad nito na, well, let's face it, hindi siya copycat, hindi siya kinopya sa iba. Na medyo gusto naman namin konting pride na siyempre. wag naman tayong May uniqueness yung meron kayo no-offer na sana. So Value added proposition yung produkto. at importante doon yung feedback dahil doon ka gagaling, doon ka magmo-modify ng sistema, ng lasa, lahat-lahat. Mataas pa ang puhunan sa ganyan. Siya ang makakasagot. Siya ang magaling. Without revealing too much secrets natin. Actually, hindi naman in terms of puunan, hindi naman because yun namang
yun namang Ingredients. ingredients natin, available naman siya. You really Yeah. have to tap kung Oo. saan yung reliable Be source resourceful. mo, di ba? Anong range ng margins dyan? 30, 40, 20%? Sabihin mo na. Profit margin, Range lang naman. 100%. Times 2, times 3. Wow. Yes. Wow. Kasi from Wow. mula sa raw ingredients, raw materials mo, syempre iba na pag pinrocess mo siya. So, Yung pinag-uusapan at natin a kanina na at a minimum, 100% na. hindi lang food cost, hindi lang raw, yung ideas, yung strategy, dapat daw kino-quantify mo rin yon. So, Ideas, siya maraming ideas sa quantity, ganyan. yung oras mo, yung kayo yung gumawa niya, sa inyo nag-start yan. Di ba sa corporate? Ganun Di ba din. sa corporate, when tayo galing tayo sa research-based company. So, dahil tayo ang nakapag-come out nung novel Concept. idea, for example. Siyempre nakapatent yun. Oo. yun. Iba presyo nun. Iba presyo Tama. nun. Na pag dumating yung time na nag-off patent na Expire siya, na. syempre yung mga may interesado, pwede na nilang gayahin. Na madali na lang. Madali na lang kasi kaya na Oo. nila. So, kaya ngayon, nakakapag-premium pa tayo kasi kami pa in a way yung nagsaset ng trend. Oo. So anong ano nyo, platform for sales? Direct for Yung platform for outlets? selling namin, meron kaming direct, si Rose, meron siyang mga dinidevelop na mga resellers niya. Nagpa-participate siya doon sa mga bazaar. Sa trade fairs. Trade fairs. Yan. Kahit exhibit lang, yung walang Exhibit selling, lang. pinapatulang ko yun, Eric. Kasi, masya-showcase o kahit walang bawal daw magbenta, basta lang showcase yung product. O sige, bakit katatanggi? Makikilala ka, di ba, nagbabayad ka nga sa ads. When we use na rin ngayon, may konting... may content creator tayo na pwede nating itap para ayusin yung ano namin. Ngayon na yon, nagbabayad na kami ng mga SOCMED ads. Kahit papaano, lalo na kung season. Yun naman ano lang, nasa sayo. Seasonal, Lalo na depende nung pagpapasko, talaga yan. Doon medyo namuhunan kami for ads on social media, content, nag-commission kami ng, yung hindi na namin kayang gawin na kahit papaano, may mas makakagawa na mas magaling, mas madali, mas maayos, sila mas na yon. pulido, mas malinis. Yun. Tapos Yung nandyan ganun. pa rin ng may mga government agency pa rin, like for example, ang Si DTI na ngayon, kinuha Kasi na si kami. DTI, meron silang national. So in-endorse na kayo ni DOST to DTI para mas maano pa? Ano siya? Kami ng DTI na. Oh, okay. Nakita na kami na anong ginagawa nyo, ba't wala kami? Meron silang OTOP, One Town, One Product. Okay. So it's a national program ng DTI naman talaga yan. So for example, for Batangas, ano ba yung mga products na ginagawa dito? So nakita nila yung product namin na pwede maging OTOP, One Town, One Product. So sinama kami sa program. So nahandun din yung mga supports nila in terms of marketing, branding, market access, so promotion na din. So kasama yon para makilala ka. So pag Tsaka ano to di ba? Uniquely Filipino flavor, di ba? Yung pating ano natin, yung tradition, yung culture natin na pagkain. Oo. Mas okay naman siya kainin solo, pero tayo pag nagla-lunch break, lagi tayong yung may kasabay, yung family meals, na na yun ingrained na sa atin na kakain ka, magla-lunch ako, mag-isa lang ako, pero pwede ka naman Hindi pwedeng walang sausawan. Wala, oo. Parang, yan, tapa, ba't bata pa lang? Oo. O kaya, tuyo, tinapa. And nakwento mo nga kanina na minsan may tatawag sa'yo na yung binili nila kahapon, kalahati na lang laman ngayon. Kasi nga, sila, family meals. And best shared talaga yan na with other people yan. Sa mga budal, magpapadala sila ng picture na nag-budal fight sila. O kaya naman, nagpika-pika sa harap ng pinapanood nilang pelikula. Even sa mga chips kasi at saka sa street foods, medyo social na sausawan, ginagamit nila. Chicharon. Chicharon. Yan, balut nga. Balut. Yes. Tayo naman Pinoy as part of the meal enjoyment. Kahit nasabihin nung sabaw yan o frito yan, so may condiments ka. Yan, yung ito sa nilaga, akala namin hindi rin masyado, pero kakain pala sila ng bulalo, gusto may ang pansinin mo, kakain patis. kukuha ka ng patis.
sabi mo sa akin, hindi ka gagamit ng sili. Sili. Medyo spicy ka kumain. Yan, Lalagay ka. paksiw, So, why- sinigang, ayan, nagpapadala pa minsan ng picture na pawis sila kasi kumakain ng mga masasabaw. Ang ano lang yan, ang ano lang, napapadami yung kanin. Yun, lalo na sa kanin. Ayun. Tapos, Na-enjoy sila. So, condiments, ano siya flavor enhancer siya Yep. Yun naman ang ano niya ang value niya Ah. talaga sa pagkain. Ano? Oo. Nagiging yun yung parang vision namin na maging mainstay siya sa every Filipino. Oo. Total, for example, nagpapatis ka naman. Why not enhance natin yung patis mo? Gawin natin spiced patis para meron Oo. additional kick. Yung suka mo, wag tayong maano na naglagay ka ng suka sa table tapos kakain na kayo, lagyan mo lang asin paminta. Oo. So ito, basically, yung mga recipe tsaka mga panlasa, yung standard ninyo sa pamilya. Oo. Yun yung gusto ninyo. Ito yung gusto ninyo yung lasa, ito yung gusto ninyo yung timpla. Sa kanila, lalo na siya malasa silang kumain at saka kayo sa family. Tapos nakinig na rin kami sa mga feedbacks, lalo na dahil nakita namin yung value na yung feed, hindi lang lahat dapat gusto namin. Makikita mo doon yung similarity nyo rin kasi yung sabi mo kanina, yung bang ginawa nyo yan base sa panlasa namin. Yes, base sa panlasa namin. Oo. Gusto ko ganito kaanghang Oo. hindi naman lahat gusto ganon. Oo. So, kailangan mo rin maging open sa So, So comment. medyo may, Diba? which is an opportunity kasi may variation ka ng Kaya siya level 3 na anghang, Yes. to level 1 Tapos sa kanila natututo din kami, ay masarap din pala katulad yun, dadi paano nung spicy. Kaya siya nagkaroon Which ngayon ng The variant. spicy version. Yan, Ayan. oo. Oh. Dahil, Kasi ito gusto ko. Mhm. Kaya lang hindi naman ito gusto mo. Tangi sweet. Oo, So, yung mga takot, ayaw ng anghang, parang may Actually, sa bahay namin, ganon. Pag nagkagawa ko ng sausawan, dalawa lagi. Oh, Isa may Oo. sila, isa Isa wala. wala. Oo. Same din with the patis o same din with the suka. Suka. Yeah. So Yeah. may mga base sila sa taste namin, but syempre hindi lang naman kami yung kukonsumo niyan. So based din sa feedback. Ah. So ilang produkto na, ilang SKUs nang meron? ano ba? Totally, we have 15 kasama ang pickles. Kasama mo. In 3 years, 15 SKUs? There's an advantage and disadvantage. Una, magbi-bleed. Totoo po to. Hindi lang akala nila, baka akala nila dami-dami natin pera. Magbi-bleed ka sa capital if you want to really invest on product development. Siyempre marami kang dine-develop, mas magastos. Hanggang hindi pa Lalo pa sa pamilya namin, mahilig kumain. Oo, tas masarap pa silang magluto. Hindi So ginipig yung ano nyo. Ito, tipik pa yun. yan. Tsaka yung mga kaibigan. Yun. Oh, tikman Pag nyo to. namumula-mula sila. Hindi naman. So, it was yung madami kaming variants, madami kaming produkto currently at saka for development. Kaya lang, sa dami ng produkto niya, pipili ka lang ng Yun. ano ba muna yung Will. Gusto mo i-prioritize. priority Oo. market na gusto mo muna i-serve. Oo. Kung Yung ibang medyo variant, mayaman ka, pwede naman Oo, marami. kung kaya ba Kung namin ano kami, mga top players in the food manufacturing, mga Gokong Ways, o pwede yan siguro marami. Pero like ako, sa mga nag-uumpisa, maganda mag-focus sa isa. Pero 1, 2, 3 products. if you want a good narrative, kasi makikita, napapansin namin sa mga sinasalihan namin trade fairs and also kahit typical lang na social media orders, naghahanap ano pa iba. So, ang ginagawa magbibigay namin, kang options. Eric, pagdating sa, kung kami magpa-participate sa mga bazaar, fairs, trade fairs, medyo madami yung i-offer namin kasi yung market naman namin na yun, yung mga current na pupunta. consumer talaga Consumer naman. talaga. Pero kung meron pa kami ibang market na tinatap, ito yung mga pang-commercial Distribution namin. na. Distribution, may mga resellers kami. 1 to 2 hanggang 3 products lang yung ipupush namin sa kanila. Mhm. Para hindi rin kami mahirapan sa ngayon kasi hindi pa naman kami ganun kalaki. Oo. So, diba? So, yung na lang, nakakatalog, we have a few tastes. Tandem namin to. Mm. So, pag mass production o yung mga pang-commercial namin, meron kaming 2 to 3 brands na pinupush talaga sa Ayan, kanila. oh. Para hindi rin kami malunod. And then, ang manufacturing ninyo is dito sa inyong... Oh, Sa medyo- kitchen. Sa Kaya pala kitchen. nagpagawa ng bahay ng malaking kusina na part. Alright, Doon pala alright, mapupunta. Actually, totoo pala yun, Eric. Yung, there's always a reason. God is preparing you to your next step.
kung anong ginagawa mo ngayon, doon ka pala niya kahit hindi mo unconscious, hindi mo alam na ay mapupunta pala kami dito sa ganito. Yun pala yun. So ano naman, doon pa rin, doon napupunta. Sa ngayon, yun nga, na-mention mo, lahat sila sa small kitchen namin ginagawa. Pero syempre, habang lumalaki ka, habang maano, so kailangan mo siyang ayusin. So, papunta doon. Oo. Lalo na, just imagine itong ganitong itsura hindi mo makakalain na sa kitchen nyo lang ginawa. Oo. Diba? Even yung, parang ang wine yung taas yung pagkakasil nung nakakakuha na rin kami that's why yung profit margin namin napapaganda na as you go along, nakakakuha na kami nakaka-source out na kami ng maaayos na supplier, na sa umpisa talaga, kasama yan sa wastage mo na itong mapapamahal ka. Imagine for the first run namin ng ganitong bottles, halos doble pa yung nababayaran namin sa bottle hanggang eventually nakakuha na kami ng dito na pala yung mas economical, mas magandang materials, pati yung sa loob ng sa ingredients. Actually yung ano din kasi pagdating sa atin, sabi nga nila, we eat first with our eyes. So kung yung product namin hindi appealing. Cosmetically. I mean, di ba? I mean, let's face it. Totoo naman yun. Naman. Kahit ka bumili ka sa palengke ng kahit yung mga gulay. Pag nakita mo yung sitaw, naawa nga ako pare sa papaya. Ang papaya laging pangit ang ang balat. Pero pag binuksan mo, ang sarap pala. So may, di ba, may ganun But that's human nature siguro. So kami, tinatry namin talaga siyang i-balance na makita mo siya, appealing, pero pag tinikman mo siya, kinain mo siya, babalik-balikan. Ano pa rin, maganda nga, masarap pala talaga. So yung quality. And the costs din. Okay. Para, so yung cost, para yung si customer, yung pagkabili man niya ng products natin, sulit naman. Hindi pwede niyang ipang regalo, kung ayaw niya ipang marami na kaming customer din na ginagas giveaway, corporate giveaway. Especially pickles. Namin. So nakakailang bote kayo ng ganito sa production? Siguro an average 100 a week. Maliit pa siya kung titingnan. Per barrel. Actually, yun ay because yun ang inyong capacity sa kitchen ninyo. Technically, and manpower. Ibig sabihin, ng lahat. Kung pati na puhunan. Kung madodoble halimbawa yung area, kaya pa ding actually, kung madodoble yung manpower. And yung orders, minamanage namin pare-pareho. Papunta actually, kaya, Eric. Marami pa kaming mga, ano ba yun scheduled orders so natin. it's really growing, we can say. Ano pa? Marami pa kami. Hindi kami toddler. Infant. Just real talk. Sabi nila, hindi pa kami up and running na tumatakbo na talaga siya ng full blast. Infant. At nagko-control pa kami dahil pero yung stage namin ngayon, ito yung best time kasi sabi namin ang laki pa ng room to grow. So ang target namin mag-asawa for 2024 to really focus yung at least 80% ng namin para dito lang siya i-distribute. Kasi may mga other source of income kami. Baga sa atin sa corporate before meron na tayong cash cow. So yung cash cow natin nandiyan. Pero yung development stage, potential nito nasa food and processing namin. Nandito kay Solomon Farms. So diyan kami ngayon nag-invest heavily in terms of time, yung resources namin nandiyan. So lahat ng pwede naming platform para maka-access namin. And then open kayo sa mga resellers, sabi mo. Marami kaming, actually ang bumubuhay I would say 70% are resellers. 30% yung direct customers namin, consumers, yung mga, pero noon, nag-start kami talagang ang reseller mo, yung kakilala mo lang. Tapos konti lang talaga. Ngayon, pag nga pinagmamalaki ko, tinan mo, mga customer natin, hindi ko nakilala. Di na, even yung reseller, sila, tapos, dahil nga, luluwas kami sa Manila, pero si Rose may target. Kailangan hindi kami baba ng certain amount which is bago tayo lumuwas. Bakit?
Kasi siyempre, meron kang... May cost ka ng, ano, may logistics cost ka eh. Tapos marami na rin nag-i-inquire. Kami na nga kung talagang ipo-full blast na namin ito talaga. Actually, we can serve resellers. Dahil marami paano mag-resell, paano. Binibigay naman namin, pero may mga limitations pa dahil nga manpower-wise. Pero sabi namin, hindi, aayusin na lang natin. Yan na yun. Matututo ka na. Matututo ka naman habang... Matututo ka na eh. Kasi yan, totoo rin naman yung sinasabi na, di ba, ang dami-dami mong ginagawa, ang dami-dami mong source of possible income, pero ilan lang kayo eh. So, at the end of the day, manipis masyado. Correct. Sa agri din, maraming masarap itanim dahil marami ring may demand. Pero pipili ka talaga lang nung aangkop sa manpower mo, sa resources, at saka hindi na tayo bata. Exactly. So, Baka hindi na kayanin. you manage what you can control, di ba? Yun ang sinasabi Babalik natin. pa rin tayo dun sa yung span of control na meron ka. Oo. So, ngayon, iba naman ang strategy kasi namin. So, yung span of control namin, medyo dadali namin dito para mas makapag-expand kami. Okay. So, yun yung para That's good. That's good. Congratulations nga po tayo. Thank you. Yeah, congratulations. Likewise. Nakita natin, nakita ko yan. Concept pa lang. Totoo. Nakita ko yan, concept pa lang. Pero ngayon, tinan mo, 15 SKUs. Grabe. Tapos nakarating na yan kung saan-saan. Nakarating na ng Europe, through the OFWs. Napopost din nila. Actually, all of Southeast Asia because of the OFWs din. Pinapasalubong May nila. mga, oo. Pag ganun, Pwede na nga pag sila ganun, magbenta. Ibig sabihin, yung mga nakakarating siya in a sense na nagustuhan kasi nila, gusto nilang dalhin doon. Yun, nabubuhay na gusto rin kami nilang- ngayon sa gusto referrals. Gusto nilang mapatikim din sa ano nila doon. Kaya kami nagka-idea, kaya rin nga sinasabi nga nung mga nagme-mentor sa amin from DTI, from UP sa kanya na think global. Masarap yung produkto, Oo. may potential yung produkto mo, may market yung produkto nyo. So, tapusin nyo yung proseso para madala nyo siya, hindi lang dito. Tama. Wag daw, sabi nga ng sabi ng mga mentors wag nyo isipin walang market dyan. Totoo pala yun. Hindi mo lang siya makita ngayon kasi ikaw lang ang nagkakagusto. Marami Kaya baka doon ka lang nakatingin sa circle So, mo. parang you're limiting your own potential. Oo, pag ganun Para ka yung mag-isip. Na kami ganun dati dahil nga iniisip namin ito lang yung kaya namin pa. Oo, hindi kami kasing ganyan, hindi kami mayaman, hindi kami pang ganito. Yun kami na yung humarang. Pero other agencies, ayan, talagang in fairness to the government agencies, nabubuksan yung mata namin na dapat pala yan i-register. Tapos ako sa mga kahit hindi mo tanong, I will suggest sa mga gustong mag-venture sa food processing, kahit non-food, yung referrals, makakatulong yan talaga. Pero wag muna tayong first priority kasi ng common nakita ko sa mga nakakasama ko na nagmamanufacture, hanap sila agad ng resellers. Okay naman yon, maganda yon for volume, okay, balik agad yung profit. Pero dapat alagaan talaga nila muna yung end user kasi sila rin ang magbibigay ng demand dun sa reseller mo. Correct. In a way, nagtutulungan kayo ng reseller kasi ang reseller mo ang fuel mo para So, yung makakalat. consumer experience muna. Yun muna. Yun muna. Kaya hindi kami bumibitaw sa trade fair kahit mabigat. Yun naman, Trade fair, Yun oo. naman consumer experience. Para masabing okay yung experience na dapat yung produkto mo. Naayos. So, Ayusin muna natin yung produkto. Oo. In terms of yung appearance niya, lasa niya, and everything. Once na naayos mo na yan, di ba, si consumer, Oo. ma-appreciate so na yan. ang ano nyo is social media and then lagari sa trade fair and then Resellers namin na inaalagaan namin. resellers. Alaga in terms of yung customer nila na kilala namin, nagbibigay ng magandang feedback. Sila rin talagang china-channel namin sa kanila. Tapos we ensure na pag nagbibigay sila ng mga feedback sa amin sa social media, they can go directly to us naman sa social media. Ina-appreciate namin at pinopost namin para yung reseller matulungan din dun sa area niya na mabilis yung movement. Dahil magpupush yan, nandyan yung puhunan niya yung mga reseller. Yung mga resellers, mga nasaan area ngayon? We have one in Cavite, dito sa Batangas, syempre meron. Meron din sa Quezon,
QC, yeah, sa UP, meron. Usually, And then open pa for... Yes, oo, naghahanap. We are just not open for rebranding as of the moment. Okay. Yun So lang. reselling. Oo. medyo may selfish. Tsaka di ibang business model ng rebranding. Yata. O, hindi din namin It's a totally different animal, ika nga, ano. Hindi pa siguro siya sa ngayon. Hindi namin, hindi pa namin We're alam. saying no ngayon, pero down the line, bakit hindi, di ba? Pero dito muna, just to... Oo. So, nagtumanggi kami sa mga ilang rebrands dahil first, ano naman nun, not for anything, baka hindi pa ganun ka-perfect yung product it's not time namin. yet. Hindi pa, Kumbaga, hindi pa hindi pa oras. Ah, Okay. gusto ko pang i-enjoyin yung exclusivity. So, in the Something meantime, hindi pa naman ma-max out yung Oo. reselling opportunity, di ba? Yung rebranding, it will always be on the table. Nandiyan lang siya, park lang muna. Tapos siguro down the line, pwede Pero ulit. kung let's say merong hindi pa naabot ng reseller ngayon, let's say in some areas dito sa Pilipinas at gusto mo order through your website or through your social media, can you? Yes, we can Meron. accommodate. Okay. Pwede. Pwede ipa-ship doon. Pwede po. Ipa-ship na lang. Bukod doon, i-beef up na rin namin eventually one of these days yung Shopee and Lazada natin. Oo. Okay. We do, nag-start kami noon, but we had challenges sa mga battles dahil Oo, dahil yung breakage. breakage. Eh, Ngayon, kaya na namin. Wow. Inaayos na natin. So talagang talagang We're ready for... talagang continuous improvement ang Oo. susi dito. Tsaka Eric, dumating ka sa perfect timing, talagang nag-iisip na kami ng tamang channels to market this dahil kahit pa sabihing marami nagbibigay ng links, maraming events, konti ka lang idadalwa lang kami yung katawan namin, kailangan mo talaga na may gumawa na nun para sa iyo. So, yun. So doon papasok yung ibang mga Nakatuwa Platforms, ayan. Timing na timing. naman. Alright. Yan. So anong mga social media meron ng So, Solomon Farms? So, we have Instagram, solomon.farms. Sa Facebook, Solomon Farms with the logo. Ito po yung farmer. Yun. So, konting kaalaman, it's kaya wala siyang mukha. Ang meaning nun is a farmer can be anyone. Tapos, may araw kasi, of course, kailangan mo talaga ng nature. Yan. Andyan siya. kwento. May kwento talaga. Kaya, it is actually... available through our social media page. Pero kung may makita silang mga reseller, may nagtitinda na ganito, reseller namin yun, pwede po ninyong bilhan. Alright. And then we'll just put the description nung contact Product. na numbers and para kung sino may interesado Yung mga may interesado. ating accommodate. Regardless kung sila mga first time Users. try or they want to resell. Pero syempre, try muna. Oo. That's the best. That's Experience muna. Mm-mm. Pag na-enjoy nila, they can always, di ba? Oo. Kasi sila yung pinakamagaling na ambassador Totoo. Tatry mo muna, gusto ko yan, gusto ko ganyan. Oo. Diba? Actually, lahat actually nung mga reseller ni Rose, kaya naman din naging reseller niya is Natikman. Heavy user din. Natikman. Oo. So, eventually, yung kanilang panlasa, ginawa natin yung negosyo. Di ba? meron nga doon na pinarigalo niya sa nung Christmas. Tapos, masarap to nag-i-start siya ng kanyang online business din. Sinama na niya Sinama na niya. So, Galing, kasama na siya ngayon. galing. So, talagang opening up new opportunities yung Oo. naranasan nating hirap. Oo. It's opening up, yung pala opening new Oo. doors naman Oo. to better opportunities. Totoo yun. Yung sinasabi nilang maraming pinadapa ng pandemic. Pero May pinabangon naman. madami naman na-open. Madami ding realizations, madaming nabuksan ng mga ibang venues. No? Oo. Tsaka after the pandemic. Na mas maganda pa actually. Oo. Kasi ngayon, yung common notion nga natin, Eric, na dapat brick and mortar ka, dapat meron ka talagang physical store para pupunta ka na. Hindi na siya Hindi ngayon na. masyado. Marami rin kaming learning ngayon. Hindi na siya masyadong totoo ngayon. It might work for some products, Some industries, di ba? But pwede ka rin mag-try even without the brick and mortar. Oo. As long as you're legit, di ba? I mean, siyempre, di ba? Gusto mo naman, ayaw mo maging fly-by-night lang. Oo. So, establish mo yung credentials mo, credibility mo. Kahit wala kang Oo. brick and mortar na Yeah, place, yeah. you can try.
So, ang best seller nyo, which one? Ito po. Atsarang suka in tangy sweet. Yun. Wow. Medyo may konting anghang pa rin pero mas lamang talaga yung sweetness niyan, and then Tapos The yung gusto acid. ng medyo konting Eto, spicy. spice, yung Yan. spice natin. Grabe. Ang galing. oo. Nagtanim din pala tayo ng Carolina Reaper. Yung first, oo. Mahirap lang siyang i-sustain ngayon. Pero tinitingnan ulit namin. Yan, no nga, hindi nga nagno-no. Yan, doon din Alright. sa farm. Sige. Kaya para sige. maanghang. So, invite nyo yung ating to try natin, Okay. ha? Itong natin mga kasama, spicy sukang salabat. Salabat. Ito naman, we use coco sap vinegar and more ginger. Dito, ito po, sa mga talagang mas gusto, this is good for mga inihaw, liempo, Chicharon. chicharon. Ito naman, sa mga Shanghai fried, best eaten with fried proteins. Ang tangy sweet, and we have spicy. May nakita pa ako dito mga ibang mga Yan. Ano to? Ito yung coco sap nectar. Ito yung coco Nectar. nectar zero. So, all of these products available, makikita naman sa inyong page, di ba? Yes. So, matatry natin. We have coco nectar. Ito naman po, Coco kung gusto nectar. nyo ng alternative sa asukal, o ito yung mga matamis na bao pero in syrup, we have Wow. coco sugar. Meron tayong Yun. coco sugar. Siyempre po, Quezon ay nyog, kaya kailangan i-maximize Kaya nga, natin. di Na ba? hindi lang kopra, hindi lang yung mga nakikita natin actual products, marami pa. At ako, I encourage everyone, hindi lang yung siguro sana maka-inspire. Kasi na-inspire kami kay Eric talaga, lalo na nung pandemic na talagang uncertain lahat. It will open opportunities. Tapos pag nag-start kayo, huwag kayong give up na dahil Konting problema. oo, tapos ang solution giving up. Huwag na nating isipin yon dahil hindi naman humihinto ang opportunity na pinapakita sa atin, na hindi lang talaga natin masyadong pinapansin because we are fixated on other we think are more important pero hindi pala. So yun, kami napanganak lang to because of crisis, because of problems na pinanapan namin ng solusyon. Tapos tutuloy-tuloyin mo na lang, nahanapan pa rin ng solusyon kasi hindi mauubos yung So, problema. life's a series of challenges, di ba? So, Yun. di ba? So, any last message, Kuya Derek? Again, thank Invite you, mo to- Eric. No? Thank you, you Eric, for the opportunity na ma-showcase, ma-feature yung Product. story namin, yung products namin. And for those who try the products na, thank you. And hopefully, continue to support that. Yes. At sa mga interested or medyo curious about our products, so just visit yung Page. FB account We'll namin. put it sa description para at least Apo. Yeah, please. makita natin. Tapos makikita nyo din doon yung mga products namin, paano ba siya, saan siya nagsimula, saan siya kinuha, paano siya ipoprocess, so nandun Mhm. lahat. So, ito po kasi yung Ate Rose. Yan. Ito pong products na ito are actually, aside from gusto namin itangkilik nyo, isupport nyo po yung local dahil mas natutulungan natin yung bansa, yung mga sarili natin. When nandito na umiikot yung pera, we support local, we support farmers para po lahat tayo umaasenso. Not only, hindi naman din nalalayo yung lasa. Baka nga mas masarap pa. Mas Exactly. sa Exactly. mga nabibili nating mga imported Exactly. brands. So, Exactly. Go local. go local, support your farmer, kung katabi yung nakikita nyong mga magsasaka dahil sila yung talagang backbone of our industry. And thank you, Eric, for this Thank you. opportunity. Ayan, idol po namin siya. Oo. Kaya kami nag-umpisa dahil nakita namin na nagta-thrive yung kanyang agriculture business. So sabi namin, pwede pala, kahit wala kaming alam sa agriculture, then eventually food processing. Mhm. So mga kasama, kung gusto nyo talaga ng totoong farm to table, yan. Yun nga lang, medyo may warning lang po sila, damihan nyo daw po yung kanin. Mapapakain Yung kayo. sinaing na kanin, daging dapat madami para sigurado. Para Gaganahan. Hindi mabitin. Oo, mabibitin. Maiinis po ang kasama sa pagkain. Anyway, congratulations, Rose and Thank Derek. you. Medyo, isa ako sa mga witness na nakita yung paano nagsimula. Ito from zero to this. Zero talaga. So, again, pangilabot nga how well you guys have parang nag-respond doon sa challenge nung hinarap natin noong time na yun. So, congratulations. And yun lang. So, mga kasama, salamat po sa panonood. Thank you. And kita-kita po tayo ulit. Thank you po. Bye. Bye. Alright. Galing. Thank Nice. you.